Natapos ang maghapon ko na nakadikit lang kay Martin. Sa merienda ay sinubuan ko na naman ito, lalo pa ng hapunan. Gusto ko man magreklamo ay palagi naman ako tinataliman ng tingin. Gusto ko na nga itong tusukin ng tinidor sa mga mata, at nakakagigil. Ayaw pa akong palabasin ng opisina nito, ang ginawa ko lamang ay manood. Nakatulog pa nga ako, pero di naman niya ako sinuway, bagkus hinayaan niya lang ako. Samantalang ito ay sub-sub sa trabaho, tatayo lang ito pag magbabanyo. Ako ang napapagod sa ginagawa nito. Nasanay akong panay lakad sa loob ng ospital, kapag may emergency naman, halos hindi kami magkanda-ugaga lalo na pag maraming dumarating na mga pasyente. Kakatapos ko lamang mag-shower, at nagbihis ng pijama. 8:00 pa lamang naman, kaya mabilis akong dumapa sa kama, at maliksi ko kinuha ang cellphone ko sa ibabaw ng side table, tinawagan ang baby ko at gusto ko itong makita. May sarili itong tablet, kaya madalas ito ang tumatawag sa akin, o kung minsan ay video call sa messenger. Mommy, nakangiting bungad ng aking baby. How's your day baby ko? Tita and I had fun all day mommy. Oh really? What did you do? We just watching K-pop. Masayang sagot nito. That's great baby ko. Bumulaga naman si mama sa screen. Narinig ko pang nagreklamo ang anak ko, nang sumingit ang lola niya. Anak, kamusta ka naman dyan? Si mama na nagsalita katabi ni Mickey. Ayos naman po mama, medyo naninibago pa rin, pero makakapag-adjust naman po ako. Hindi ka ba nahirapan sa pag-aalaga sa amo mo? Natigilan ako at napalunok. Paano ko ba sasabihin halos wala akong ginawa maghapon, kundi ang manood ng TV at susubuan lang ng pagkain ang amo ko, na feeling lumpo. Nakatulog pa nga ako. Hindi naman po, di naman po masyado alagay ng boss ko. Mabuti naman anak, mag-iingat ka pa rin, pagpapaalala ni mama. Opo ma, si papa po. Ganun pa din wala naman pinagbago. Malapit na mag-anihan, kailangan ko nang lagi kasama ang papa mo, kaya madalas iiwan ko na ang apo sa kapatid mo. Sakto naman at halos malapit na ding magtapos itong si Candy. Masaya po ako mama, paunti-unti makakabawi po din tayo. Ako pong bahala mababalik din po natin ang lupa ni Papa. At si Candy sobrang proud ako, dahil malapit na siya makagraduate. Sobra talaga kaming natutuwa ng ama mo sa kapatid mo na iyon, mabuti na lamang at nag-resign na siya sa kanyang pinagtatrabahuan, bago siya mag-OJT. Kundi baka di nakayanin ng katawan niya ang sobrang sipag. Ramdam ko sa tinig ni mama ang pag-aalala sa kapatid kong si Candy. Napabuntong hininga ako. Isang service crew si Candy sa Jollibee simula nang mag-aaral siya ng college. Alam ko din kung paano siya naghirap, ang kalaban niya lagi ay tulog. Paminsan-minsan pa sumasideline din siyang tutor. Nag-resign lamang ito nang mag-OJT. Ang taas ng tingin ko sa kapatid ko na iyon, dahil nung nag-aaral ako dito sa Maynila, ay puro aral lang ginawa ko. Gustuhin ko man mag-working student din, ay hindi ako pinayagan ni Papa, kung kailan nagtapos ako bilang nursing ay nagbuntis ako. Kaya sobrang nahihiya ako sa mga magulang ko at kapatid ko. Kaya nagsusumikap ako para tulungan sila, lalo pa ngayon sila pa ang nag-aalaga sa anak kong si Mickey. Marami pa kaming pinag-usapan ni Mama, si Papa naman ay maagang natutulog, para na rin sa kanyang kalusugan. Si Candy naman ay maaga din natulog, dahil maaga pa ang pasok kinabukasan. Habang ang anak ko naman na halos magsisigaw, para lang mapansin ko kahit kausap ko ang lola niya. Napakakulit man nito, ay sobrang lambing naman. Pinanood ko na lang ito hanggang sa makatulog na lang. Nagpaalam na rin si mama para makapahinga kami. Pinatay ko na ang ilaw, at tanging liwanag lang sa labas ng bintanang salamin ang hinayaan ko na nakabukas, para kahit paano ay may kunting liwanag din sa loob ng kwarto ko, at ilang minuto pa ay nakatulog na ako ng mahimbing. Bigla ako napapungas, dahil may nakita akong silhouette ng isang tao sa harap ng pintuan ng aking kwarto. At papalapit ito sa akin. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako, o totoong nangyayari na. Naramdaman ko na parang nakatitig lamang ito sa akin, hindi ko alam, dahil gusto ko sanang magsalita, ngunit walang lumalabas sa bibig ko. Hanggang sa makatulog ulit ako. Sa panaginip ko ay may taong humulik sa labi ko. Pamilyar ang halik na ito, at pamilyar ang amoy nito sa akin. Hindi ko alam kung saan at kailan ito nangyari.
Kinabukasan ay maaga ulit akong nagising, maliksi akong naligo at nagbihis. Suot ang t-shirt na kulay puti at leggings. Nagsuklay na lamang ako, at hindi na nagpahid ng kung ano sa mukha. Nang makababa ay dumiretso ako sa malaking kusina, at kita kung gaano kabisi ang tatlong kasambahay, at isang chef na nakaharap sa kanilang ginagawa. Good morning. Magiliw kong pukaw sa kanila. Napalingon silang lahat sa akin. Ang dalawang babaeng kasambahay, ay parang nagulat sa akin bago ngumiti, ang isa at si chef naman ay ngumiti din sa akin. Good morning din po Ma'am Maggie, sabay nilang sagot. Nakaramdam ako ng hiya, nang tawagin nila akong ma'am. Ay sus, wag nyo na po akong tawaging ma'am, Maggie na lang po. Pare-parehas naman po tayong nagtatrabaho dito. Nako ma'am, dapat po talagang itawag sa inyo ay ma'am, dahil ikaw ang magiging asawa. Nabitin ang pagsasalita ni Chef, nang biglang nagsalita si Nanay Lourdes. Ay nako talaga kayo, bilasan nyo na lang dyan, at nang makakain na ang ating amo at si Maggie, sermon niya. Kaya mabilis ay tumalikod na ang mga ito, ay pinagpatuloy ang mga ginagawa. Nagugutom ka na ba hiha? Halika dito at nang makapagkape ka na, si Nanay Lourdes. Sige po nanay. Bago pa ako nakakilos ay mabilis na kumilos ang isang kasambahay. Pinaupo ako ni Nanay Lourdes, at kahit nakakaramdam ng hiya ay nanahimik na lamang ako. Nang magawan ako ng kape ay saktong inayos naman ang hapagkainan. Napapatulala na lamang ako sa dami ng nakahain sa malaking lamesa sa aking harapan. Breakfast pa lang ito, pero malapiesta ang datingan. Kumain ka na hiha at pababa na rin si Sir Martin. Kayo po nanay, kayong lahat kain po tayo, alok ko sa kanila. Ay nako ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo hiha, na bago pa sila magtrabaho ay tapos na silang kumain. Tapos na rin ako kaya't wag ka nang mag-alala, nakangiting sabi ni nanay. Ako naman ay napanganga na lang ng maglabasan ang tatlong kasambahay, at kasama si Chef. Hindi ko man lang alam ang mga pangalan nila. Sige kumain ka na dyan, at aking pupuntahan si Sir Martin, tumalikod na ito. Ako naman ay di pa rin masanay sa sitwasyon, napapailing na lamang ako, kung kaya ay nagsimula na akong kumain. Nasa kalagitnaan na ako ng agahan, nang may marinig akong yabag ng naglalakad. Napatingin ako sa taong palapit, at halos mabuga ko ang kinakain. Dahil bigla akong nabilaukan, walang iba kundi si Martin. Tuldok, naka-jogging pants na gray ito at hubad baro. Kitang-kita at humihiyaw sa laki. At kay gandang katawan ang nakatambad sa aking mga mata. Halatang pawisan ito, at lalong nakadagdag sa gandang tanawin ang itsura nito, sabayan pa ng 8-pack abs nito. Napakalaking mga braso nitong gumagalaw, dahil nagpupunas ito ng pawis gamit ang towel. Hindi ko alam pero parang sumarap ang agahan ko ngayong umaga, bukod sa aking kinakain ay ang magandang katawan ni Martin ang nasa akin harapan. Diyos ko po. Nang mapadako ang paningin ko sa kanyang mukha, ay gano'n na lamang ang gulat ko nang ito ay ngumisi. Nakakalokong ngisi. Enjoying my body. Sabay kindat nito. Pakiramdam ko ay namula ang buong pagmumukha ko, sa sinabi nito. Kung pwede lang kainin ako ng lupa sa kahihiyang dinarones ko. Walang hiyang ito. Nagpapakita ng abs tapos mang-aasar. Ano ba pinagsasabi mo, Kandautal kung sagot dito. Wala sa loob na napainom ako ng kape, na imbes ay tubig dahil halos hindi ko na malunok ang kinakain ko. Hiyaw ko nang mapaso ang labi at dila ko sa ininom kong kape. Be careful sweetheart. Mabilis itong lumapit sa akin, at kinuha ang tasa ng kape. Di ko napigilan na lingunin ito, dahil bigla itong yumuko sa akin, at magpantay ang aming mukha. Hinawakan pa nito ang magkabilang pisngi ko. Ano ba ang ginagawa mo? Mahina kong tanong, pero alam ko naman narinig nito. Amoy ko na rin ang bango ng taong ito. Maski ang hininga nito, ay ramdam ko na sa sobrang lapit ng mukha namin sa isa't isa. Let me check you. Napaso ka sa ininom mong kape. Sagot nito na para bang wala lang na dumikit ang aming mga mukha. Samantalang ako ay gusto ng matuno ng sandaling iyon. Ayos lang ako, wala ito. Malayo sa bituka, pagbibiro ko pa, pero kulang na lang ay tumalon ang aking puso. No, baka need natin ipa-check up yan. Tumigil ka nga. Ang oo mo simpleng pagkapaso lang ito, at mawawala na rin mamaya,
kung kanina ay kilig ako at gusto nang umiti, ngayon ay napangiwi na. Nakatitig naman ito sa akin. Para bang di nagustuhan ang sinabi ko sa kanya, dahil bigla na rin kumunat ang noo nito. Gusto ko lang makasiguro na safe ka sweetheart, ayokong nasasaktan ka. Maliit man yan o malaki, gusto ko ay lagi lang safe sa akin. Parang nalunok ko na ang dila ko sa sinabi nito. Bago pa ako makasalita at sinunggaban nito ang labi ko. Di ko inaasahan ang ginawang paghalik nito sa akin. Sobrang lambot ng labi nito, at kay tamis sa pakiramdam. Mabilis lang ang halik na yun pero pakiramdam ay di mawawala sa sistema ko ang halik namin. Mawawala na rin yan. Nakangiti nitong sabi sa akin. Ako naman ay parang naestatwa. Let's eat sweetheart. Mabilis itong kumuha ng sinangag na kanin, at dumiretso sa plato ko. Kahit may laman pa ang plato ko, ay nilagyan nito ulit. Maski ang sunny side up na itlog at maling, nilagyan din nito dilis na tuyo. Akmang kukuha pa ito ng iba pang mga ulam, nang pigilan ko ito. Tama na, baka di ko maubos lahat, pag-aawat ko dito. Lumingon ito sa akin. Are you sure? Marami pa dito. Okay na ito, thank you, ngumiti ako dito ng matamis. At kitang-kita ko sa mukha nito ang pagkatulala sa pagngiti ko sa kanya. Maupo ka na, sumunod naman ito. Kaya ang ginawa ko ay nilagyan ko din ng pagkain ang plato nito. Gusto kong matawa sa reaksyon nito, dahil sa ginawa ko. Kumain na po tayo sir. Ilang sandali pa ay magana na kaming kumain, nakadalawang plato pa nga ako at si Martin ulit ang naglagay ng pagkain sa plato ko. At ganun din ang ginawa ko sa kanya. Pinagkaiba nga lang ay nakaapat ito. Para kaming magjowa sa ginagawa namin, punaka-arnaka pa itong humahawak sa braso ko. Minsan naman ay nasa tuhod ko. Gusto ko sana itong suwen, ay di ko magawa. Dahil gusto ko din ang ginagawa nito. Ang landi. Nang matapos ay magliligpit na sana ako, biglang pasok naman ng dalawang kasambahay. Hindi na ito yung naunang mga kasambahay na nag-prepare ng aming agahan. Tutulong sana ako nang biglang hilin ni Martin ang kamay ko, at walang pakialam na lumabas kami ng dining area. Nakahubad barrow pa rin ito, at di ko na alam kung saan ito tinapon ang hawak nitong towel pamunas sa pawis niya kanina. Habang paakyat kami sakay ng elevator, ay walang tigil kakapisil ang kanang kamay nito sa maliit kong kaliwang kamay. Dumiretso kami sa loob ng kwarto nito. Stay ka lang dyan sweetheart, pwede kang manood ng TV. I'll just take a quick shower, pinaupo ako nito sa malambot nitong sofa. Ito na rin ang nagbukas ng TV. Bago pa ito umalis, ay mabilis pa akong hinalikan sa labi. Sasawayin ko sana ito, dahil nakakailang halik na ito sa akin. Pero mabilis pa sa 4:00 umalis ito, at diretso pasok sa banyo. Napahawak na lamang ako sa aking labi, at ngiting-ngiti sa kilig. No way. Bakit ko nagugustuhan ang ginagawa nito sa akin? Habang hinihintay si Martin sa paliligo, ay tinutok ko na lang ang sarili sa panunood ng TV. Napaigtad ako nang biglang nag-vibrate ang cellphone ko, na nakaipit sa bewang ko. May tumatawag, maliksi ko kinuha iyon, at kunot-noo kong tinignan, walang iba kundi ang nukulat ko na namang anak. Sasagutin ko na lang ito ng mabilis, habang naliligo pa ang isa. Baby ko, mahina kong sagot, at baka biglang marinig ako. Mommy, boses ng anak ko nakahikbit. Bakit napatawag ang baby ko? May problema ba? Umiiyak ka ba? Nag-aalala kong tanong. Tita Candy took my chocolates. Sabay ngawa nito. Halos mabingi ang kaliwang tenga ko sa otangle nito. Hindi ba sinabi ko sa'yo huwag kakakain ng mga sweets at chocolate? But Tito Pogi gave it to me. Nag-iiyak pa rin itong himutok. Who's Tito Pogi? Tak ang tanong ko. Hindi nito sinagot ang tanong ko, at patuloy lang na umiiyak sa kabilang linya. Nasaan si tita mo? Palahaw na iyak ng anak ko. Narinig ko na lang sa kabilang linya ang kapatid. Ate, ang kulit ni Mickey. Ang sabi ko huwag tatanggapin ang nagbibigay sa kanya ng mga candy. Kumunot ang noo ko at nagtaka. Napatuwid pa ako ng upo. Sino bang Tito Pogi ang sinasabi ni Mickey? Isang nakakainis na bagong kapitbahay ate na si Yosi Boy. Yosi Boy. Ulit ko. Oo ate. Kabago bago lang dito. Pero feeling close na sa lahat ng mga nakatira dito.
Ang nakakainis pa ay pangatlong beses ko nang nakikita si Mickey, na may bitbit ng supot puro matatamis. Iyan bang si Yoshi Boy, at Tito Poging sinasabi ni Mickey ay iisa? Tumpak ate, nung una pinalagpas ko pa, kasi di ko kilala kung sino nagbigay ng mga candy sa kanya. Pero sa 3 araw na nagdaan, ay 3 beses na niya binibigyan yung bata, at nahuli ko siya kanina. Kaya sa inis ko sinigaw-sigawan ko si Yoshi Boy. Binalik ko yung chocolate na bigay niya kay Mickey, pero tinalikuran lang ako ni Kumag. Kaya naglulumpasay sa iyak yung bata, sabi ko na seryoso. Ate baka kidnapper yung Yoshi Boy na yun. Kaya inuuto si Mickey para kunin sa atin. Tadtad pa naman ng tato ang katawan. Napasinghap ako at nangilabot sa sinabi ng aking kapatid. Alam na ba ito nila mama at papa? Nakaramdam ako ng takot. Hindi pa ate. Pero isusumbong ko talaga kay papa, pag sinubukan niya pa ulit bigyan at yutuan itong si Mickey. Makakatikim na sa akin ng suntok. Hindi ba palaging nakasarado ang gate natin? Paanong nakakapuslit yang Yoshi Boy na yan? Yun na nga ate. Pag nakakalabas ng pintuan itong bata na nasa gate agad siya. Alam mo naman na pakarag-karag lang ang gate natin. Pwedeng-pwede tayo masilipan dito. Hindi naman nakakapasok yung adik na iyon dito sa bakuran natin. Naririnig ko pa sa kabilang linya ang iyak ng aking anak. Hindi pa naman ito titigil, hanggat di nakukuha ang gusto. Siguruhin mo lang na di na yan makakalabas ng pintuan. Opo ate, ibigay mo na lang sa kanya yung iniiyakan niyang chocolate, nang magtigil na. Sigurado ka ate, hindi naman siguro lason yung binigay na chocolate sa kanya. Hindi ate, actually balak ko kainin mamaya, pag di mo ito ipapakain kay Mickey. Napataas ang kilay ko sa sinabi nito. Ay ikaw pa pala ang kakain. Narinig ko pa itong natawa sa kabilang linya. Nang marinig ko na naman ang iyak ng aking anak. Mommy, may chocolate. Hindi ko man nakikita ang mukha nitong umiiyak, ay alam ko na ang itsura nito, kung paano umiyak. Mahilig pa naman ito manglupusay sa sahig pag di na pagbibigyan ang gusto. Hindi ko alam kung kanino ito nagmana. Hindi kaya kay Martin. Candy, pagbigyan mo na. Pero kunti lang, at baka sumakit ang ngipin niyan. O sige na ate, pupunasan ko pa ang mukha nito. Naghalo na ang luha at sipon. Napapikit ako at napahilot sa aking noo. Sige na, mamayang gabi tatawag ako. Mabilis ko na pinatay ang tawag, at napapailing na lamang sa aking anak. Napapaisip din ako sa taong sinasabi ng aking kapatid na si Yoshi Boy. Wala sa loob na napalingon ako sa aking kaliwa, at halos mapatili ako sa gulat. Ay kabayo, gulat ko sa taong nakatayo na tapis lamang ng tuwalya ang nasa ibaba nito. Habang mabasa-basa pa ang buhok nito at tumutulo pa. Is there something wrong? Poker face nitong tanong. Ha, what happened to your daughter? Napasinghap ako at kinabahan. Kanina pa ba ito tapos maligo, at nakikinig? Bakit hindi ko napansin? Langhiya. Wala naman, ayos lang ang anak ko, ayoko na magkwento ng kung ano-ano dito. Hindi porke amo ko siya, ay makikialam na siya sa pangyayari ng buhay ko. Lalong-lalo na kung anak ko na ang pinag-uusapan. No, I heard it. Madilim na ang mukha nito, at ramdam ko ang galit. Kinabahan ako ng sobra, dahil naglakad ito palapit sa akin, na madilim ang mukha. Narinig mo naman pala, bakit magtatanong ka pa? Naningkit ang mga mata nito, at tuluyan ang nasa harapan ko. Halos sumiksik ako sa inuupuan kong malambot na sofa. Ang itsura pa nitong halos hubad na sa paningin ko, kahit pa may tuwalya sa ibabang bahagi nito. Kita ko naman ang ano nito. Halos mapalunok ako, dahil nakatutok ang umbok nito sa aking mukha. I want you to explain everything. Galit ito pero kalmado pa rin ang boses. Hindi ko alam kung bakit ito nagagalit. Feeling naman nito. No need. Explain. Parang may pagbabanta na ang boses nito na kinabigla ko. Napabuntong hininga ko, at tumangala sa kanya habang nakaupo pa rin. Ito naman nakayuko at madilim ang pagmumukha. My daughter cried over the chocolate. Nakatungo pa rin ito sa akin. Kaya nagpatuloy ako. Pinagbawalan ng kapatid ko pakain sa kanya, dahil bigay daw yun ng lalaking Yoshi Boy. Adik pa nga ang sabi ng kapatid ko, dahil marami daw tato. What the?
Napangiwi ako sa lakas ng mura nito. Bagong kapitbahay daw. Kaya hindi kilala ng kapatid ko. Then tell her to throw it in the trash, galit na sabi nito. Napatingin pa ako sa magkabilang kamao nito, na nakakuyom pareho. Napataas ang kilay ko sa sinabi nito. Parang ito pa ang apektado. Sinabi ko na, pabalang kong sagot, para wala ng maraming salita. Nakatitig lamang ito sa akin. Parang marami pang gusto sabihin. Alam mo magbihis ka na, inis ko. Napailing na lamang ito, at umalis sa harapan ko. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Wala pa atang 5 minutes ay nakabihis na agad ito. Black t-shirt na bakat ang kanyang malapad na dibdib, at pumuputok na muscles, habang nakamaong na itim. Ang bango din nito, hindi ko alam kung naligo din ba ito ng pabango. Nakakaadik ang amoy nito. Sa office tayo. Napasunod na lamang ako ng tingin dito, nang lagpasan niya ako. Parang baliw. Kaya padabog akong tumayo at pinatay ang TV, na di ko naintindihan ang pinanood ko. Sumunod na ako dito, dahil naiwan na ako at ito naman ay dumiretso bigla sa opisina nito, sa kabilang kwarto. Nang makarating ay umupo ako sa bakanting upuan, nakatabi ni Martin. Halatang nilagay na agad sa tabi nito, para wala akong magawa kundi tabihan ito. Napanguso tuloy ako. Dahil maliwanag naman ang kwarto, ay gumaan na lang ang pakiramdam ko sa atmosphere ng paligid. Puwera na lang sa taong katabi ko, na hanggang ngayon ay kasing dilim ng uling ang pagmumukha. Napatingin ako sa malaking monitor, kung saan makikita ang lahat ng galaw ng mga tao dito sa bahay ng aking amo. Mukhang maayos at payapa naman. Kaya napatingin ako sa aking katabi, na panay dot-dot ng keyboard sa harap ng laptop nito. Parang hindi ito nauubusan ng ginagawa. Sa bagay billionaire nga eh. Para akong tuod dito sa kanyang tabi. Di ko alam kung bubuksan ko ba ang TV, at manood na lang o maglinis na lang kaya ako ng kwarto nito. Sir Martin, ano po gagawin ko ngayon? Nag-aalangan kong tanong. Napatigil ito sa pagdutdot ng keyboard nito, at humarap sa akin. Just stay here. Ano ganito lang ako lagi? Asar ko dito. Just sit by my side. Kung gusto mo manood ka ulit. Ibang klase talaga. Nagpunta ba ako dito para tumambay lang, at hindi magtrabaho? Nakakunot ang noo ko dito, at pinakita ko sa ekspresyon ng mukha ko ang pagkaasar ko dito. Nagbuntong hininga ito. Okay, imasahe mo na lang ang balikat ko. Napaawang ang bibig ko sa sinabi nito. Please, medyo masakit na yung magkabilang balikat ko eh. Marunong ka naman siguro magmasahe right? Marunong po, sagot ko. Okay then do it now. At muli itong humarap sa laptop nito. Agad akong napatayo, at pumunta sa likuran nito. Sinimulan ko na itong imasahe sa matigas nitong balikat. Naririnig ko pa itong napapabulong sa tuwing dinidiinan ko ang balat nito. Parang gustong gusto. Teka, bakit parang ibang ingay kasi ang naiisip ko? Ang syangga ko talaga. Makalipas ng sandali, ay pinaalalahanan ko itong magtanghalyan na. Imbes na ako na ang kukuha ng pagkain nito, ay naulit na naman na tulad kahapon na si Nanay Lourdes, at ang kasambahay ang nagdala ng pagkain. At katulad din kahapon, ay nauna akong kumain, at nang matapos ay sinubuan ko na naman ang bakulaw na ito. Inabot na naman ng maghapon na andito ako sa loob ng opisina ni Martin. Manood na TV sa Netflix at subuan ang ulupong na ito. Natapos ang maghapon ko na ganito ang nangyari. Kung ganito lagi ang trabaho ko, ay parang hayahay naman. Imbes na matuwa ako ay parang di ako natutuwa. Matapos ko matawagan ang anak ko, ay mabilis akong ginupo ng antok. Pakiramdam ko ay pagod na pagod ako, dahil sa maghapong walang nangyaring nakakapagod. Naalimpungatan ako, dahil pakiramdam ko ay may humahalik sa labi ko. Masarap na halik na ayaw ko na sanang matapos. Pero nawala din at naglakbay na sa ibang dimensyon ang panaginip ko.